Hello po mga kaponi, magandang umaga sa inyo. Ayan, sa mga viewers natin, good morning po. At maaga tayo gumising ngayon para sa ating pagsundo kay Tatay Antonio. Ngayong araw po kasi yung kanyang appointment para po sa check-up ng mata niya. At samahan po natin siya papuntang Borongan. At kaya nandito tayo sa Balangkayan para pick upin po siya. Medyo natagalan po itong ating pagpapacheck up kay tatay kasi kailangan online appointment. So ito lang pong slot na ngayong araw yung bakante. So yan, 5 o'clock pa lang bumiyahe na kami ni Kuya Gabo papunta dito sa kanilang lugar sa Balangkayan para masamahan natin siya kasi 9 o'clock po yung kanyang check up. Kaya si Kuya Gabo may dalang kape tsaka pandesal. Ako pa yung aga. Good morning po. Kumusta ka na, tatay? Naalala mo pa kami? Ha? Oh, salamat. Anong niluluto mo? Malaki. Nagluluto siya ng almusalan yata. Tubig, nagpapakulo. Kumusta ka? Okay naman? Aray, kaliliwat ko. Ito pa yung bahay niya, Kuya Gabo, ano? Ayos pa. Ngayon yung ating pang 45 na pabahay. Ngayon nakaka 47 na tayo. Dalawa ang nadagdag. Ngayong taon, 3 pabahay na po ang nagagawa natin. Kalilak. Patak, hindi sila okay na. Magkakape ka pa lang. May dala kaming tinapay. Pagkatapos mo mag-almusal, pupunta tayo kay Dr. Montes. Meron na tayong appointment ngayon. No, ada pa mga sita. Kaya tapusin mo lang yung almusal. Pupunta tayo para malagyan ka ng salamin. Kape. Almusal sa kung saan kami naabutan ni Kuya Gabo. Kape muna tayo, kaponi, habang inantay nating nagkakape din si tatay. Buti na lang may mga ganitong tasa na kahit tumagilid, hindi siya naglilik. Ganito tayo sa mission, kaponi. Kahit saan mag-almusal, kahit saan magtanghalian. Tambay. Kahapon nandun kami sa may sementeryo nagtanghalian. Galing kami kay tatay yung nilinisan natin. Amaling. Oo, Tatay Aman. Mandok. Pandesal kayo, kapon. Hindi na malakas. Hindi niya malakas. Buti nga nadatnan natin. Sa bagay, kaumaga pa. Kasi lagi din to wala sa bahay niya, nandun sa kalsada. Siguro yung ginagawa niya dati na a-adapt niya na ngayon na nandun sa mga kung saan kainan, nangihingi siya ng Pagkain. ulutong pagkain, minsan naman pera. Kaya laging walang tao dito sa bahay niya pag pinupunta natin.
Sinabi sa inusan. Ha? Sinabi sa inusan. Mm. Di nga rin kung gumiwas. Di ako makakakaon. Mahirap daw yung nag-iisa, sabi ng tatay. Hindi siya kumilos, hindi siya makakakain. Kumusta dito sa bahay mo? Okay naman yung bahay? Ha? Mapahinga ko. Nainom na gan kaaga. Yung solar light? Uh, Maganda. Solar. Hanggang umaga daw. Kaaga. Siguro na ano ng araw direkta. Hanggang hapon. Kasi dati nilipat natin yung kapone. Hindi daw tumatagal. Sige, mamahaw ka muna. No. Ha? Tapos na kami. Sa'yo na ho yan. Medyo mahina na ho yung pandinig niya kapone. Kaya kailangan lakasan pag nagsasalita. Buti nga ho na ilipat natin ito dito. Kasi yung bahay niya nung dati sobrang layo at saka mga tagping trapal. Ngayon medyo comfortable na ho siya dito. May sarili siyang CR, lababo. May siyang tulugan. Yung ID mo, dala mo. ID. Oo. O, tara na. Ayan, mga kapone, nandito na po tayo. Kakarating lang natin. At pinikapan natin to si tatay doon sa terminal. Maaga kami dumating, 8:24. So 9 o'clock pa yung check-up niya. Wala pang masyadong pasyente. Si tatay. Ayan po mga kapone, kakalabas lang namin galing doon sa clinic. Hindi ho tayo nakapag-video sa loob kasi bawal daw po. So, Depresya na lang matag na mayayana ka. What? Opo, ang ginawa ho natin, pumasok na lang ako doon habang chine-check up si tatay ng doktor. At inalam ko na lang kung ano ang problema sa mata niya. Ayun nga po, meron pong katarata na yung mata ni tatay. So ang advice ng doktor, pwede naman siyang operahan. Kaya lang, ang nagiging ano ni tatay, yung pag halimbawa inoperahan siya, yung mag-ano ng pagkain niya. Kasi mag-isa man lang siya, tapos medyo mahina na rin. So nakakapag-ano lang siya ng pagkain pag once lumalabas, wala siyang kasama doon. Tsaka yung paglakad niya hirap, yung pagbubuhat, sabi ni tatay, baka mapersa yung pagmata niya kasi pag opera daw, hindi naman pwedeng magbuhat-buhat. Kaya sabi nito kung ano daw, in the long run, ganun din ang mangyayari. Kumbaga magbabago lang ng magbabago yung kumbaga kapal ng katarata ni tatay sa mata. Yung kanyang right eye, malabo ito ito yung mas malinaw. Malinaw din. Ito yung itim yung gitna niya, yung cornea.
medyo malinis pa. Itong isa Adi nga, marami ng Kung parang ulap. operahan niya yan, Adi. Oo. So sabi ni Doc, pwede naman maoperahan kaya lang isa-isa lang daw. In case na gusto ni tatay, na kay tatay pa din yun. Pwedeng ito muna, tapos sa sunod naman ulit yung kabila. So ang mangyayari nito, dahil meron naman tayong pondo na binigay ni Tita Maricel at saka ni Tita Fede. Si Tita Maricel nagbigay ng 2.5 at saka si Tita Fede meron din binigay na 2.5. So yun na lang muna ang ginawa natin. Total gusto rin naman ni tatay na magkaroon ng eyeglass. Darating yung time, sabi ni Doc, na magiging useless din hanggat hindi na uoperahan. Pero nasukatan na ho siya. Ayun, nagbayad ho tayo ng 5,000 yung lens at saka yung frame. Yan po yung ating kinuhang pondo galing kay Tita Maricel at saka kay Tita Fede. Tapos yung kanyang consultation, yung check-up niya 800 pesos. So dahil meron tayong pondo kay Tita Fede, yun na lang po yung ating pinangdagdag. At saka babalikan na lang daw after 2 weeks yung kanyang salamin. Medyo matagal ho yung pag-check up sa kanya dahil hindi siya makarinig. Tsaka ang daming sinukat, pasok, labas ng isang mga parang grado yata yun. So yung napili ni tatay medyo okay kahit medyo maliliit yung sulat na pupasa niya. So yun po yung naging resulta ng ating lakad ngayon. Binayaran ko na ng buo kahit wala pa yung salamin para kinuha naman yung number ko. Tatawagan na lang tayo after 2 weeks. So kahit ako na lang ang magkuha pagbalik, sabi nila, para hindi ka na mapagod pag pupunta dito. Dadalhin ko na lang sa bahay mo yung salamin pag nagawa na. Ano? Oo. Tsaka yun, nagkaroon na rin pala ito ng eyeglass doon noong 2021. Di ba nagkaroon ka na ng eyeglass dati? Galing din sa kanila. Dadalhin sa kanila. Ikaw dati nagkaroon ka ng eyeglass. Ha? Anong nangyari doon? Oo. Nabasag? Nabasag. Oh. Adi, gabi, galing ako nanood ng TV. Mm. Pag uwi ko, nasa sabang pa ako. Oo. Dito ko lagay. Sa bulsa. Nahulog. Dapat ngayon may tali siguro. Oo, tali. Tatalian natin. Yun nga, hindi ko nga na ano kayo. Lagyan ng ano. Bibili tayo ng Oo. tali. If ever nawala ho silang libre na kasama doon. Anong pakiramdam mo doon sa mga nilagay sa mata mo? Okay naman? Ano yung pinakamalinaw? Ay, yun, ano. Nababasa mo kanina yung mga Oo. letra. Yung Mm. ER. Oo, yung mga nasa board na binabasa nila. Gusto ko sanang videohan kaso bawal daw. Kaya ayun, hindi tayo nakapagkuha ng video habang chine-check yung mata ni tatay. At yun po ang ating naging resulta. Mag-update na lang po ako after 2 weeks. Tatawag po sila sa akin pag nagawa na po yung salamin ni tatay. Anong mensahe mo kay Tita Fede at saka kay Tita Maricel doon sa pagpapagawa ng eyeglass mo? Ay, maraming salamat. Sponsor. Ay, alam nyo na katayuan ko. Ay, ito, dalawan. Ang advice ng doktor sa'yo, every 6 months or 1 year ka na lang babalik para makita kung okay pa yung salamin mo. Pero yung salamin talaga kapon, hindi siya pang matagalan. Lalo na pag ganito na may katarata na. Sa susunod, magpapaopera ka na. Pag once hindi na okay yung salamin mo after how many years. Kasi walang ibang magpapalinaw talaga ng mata mo, kundi yung operasyon pagtanggal ng katarata. Another consumo. Ganun talaga. Meron man medical mission, si Lola G, yung isang tinutulungan namin. Mga taga ibang bansa na punta dito, nag-uopera, walang bayad. Pag once
hindi na kaya ng salamin, magpapaano ka na, magpapaopera. Mapira. O, kasi kahit anong lagay ng salamin, sabi nga ng doktor, gastos lang kasi hindi naman pang matagalan, kumbaga for temporary lang yung salamin. Pero anyway, at least itong mga taon hanggang sunod pa na mga taon magagamit pa niya yung salamin if ever man na ayaw pa niyang magpa-opera ngayon. So hahawakan ko na lang to. Ito yung dati mong resita kasi ako naman yung magpipick up, no? Pagkikita mo doon. Dadalhin ko na lang doon para maibigay kay tatay sa sunod natin pagbisita sa kanya. Para meron kang extra, hawakan mo tong 1,000, bigay ni Tita Fede, idagdag mo sa pagkain mo ngayon, no? At saka sa susunod pa na araw, tipirin mo para Ay, meron kang pang-ulam. maraming salamat. Mm. Ano po? Tara na, punta na tayo sa terminal. Punta na tayo sa terminal. Oo. Tara. Ayan, thank you so much po mga kaponi sa tulong kay tatay, Tita Fede, Tita Maricel. At least kakaroon na siya ng salamin sa susunod na araw. Kahit balangkayan. Eddie? Eddie, tatay. Bye-bye. Puntahan na lang kita pag nakuha na yung eyeglass. Alalayan mo kuya.